Ayan. So, start tayo sa growth mindset. Yung characteristics of a growth mindset, pwedeng pakibasa, Ivan Salvani. Lahat. Ivan, diyan ka ba? Wala si Ivan. Ma'am Mary Love, pwede pong pakibasa. Characteristics of a growth mindset. Belief in developing abilities. People with a mindset believe that their abilities and qualities can be developed and improved through effort, learning, and perseverance. They see challenges as opportunities to learn and grow. Embrace challenges and see failure as opportunities. Individuals with a growth mindset embrace challenges because they view them as a chance to stretch their abilities. They don't fear failure. Instead, they see it as a natural part of the learning process. For them, failure is an opportunity to learn, adapt, and improve. High resilience, persistence, and love for learning. Those with a growth mindset exhibit high levels of resilience in the face of setbacks. They are more likely to bounce back from failure, maintain their motivation, and continue to work towards their goals. They have a deep love for learning and are willing to put in the effort to develop their skills. Okay, thank you Ma'am Mary Love. So, dito makikita natin na, di ba yung kabaliktaran kanina ng isang characteristic doon is yung self-limiting beliefs. Dito naman, for growth mindset, dapat meron tayong belief sa sarili natin in developing abilities. Hindi dapat natin nililimitahan yung sarili natin doon sa mga bagay na kaya natin gawin. Katulad ko, kung magbe-base lang ako sa past self ko na di matalino, tamad, so most probably wala ako sa position ko ngayon. Hindi ko ma-attain yung success na na-attain ko ngayon, 'di ba? Kasi naka-base lang ako doon sa past self ko. While kung magtitiwala ako sa sarili ko na kaya ko and sisimulan ko, yun yung pinakamahalaga, guys. Dapat sisimulan nyo yung mga bagay na gusto nyong gawin. Like, ayan, kaya I want to congratulate everyone here na that take time and effort to take this course, no? Kasi it is a start eh. Pero gaya nga ng sabi ni Primo kanina, pag hindi pala tinuloy-tuloy yung pag-aaral, yung gagawa ng mga use cases, pwede palang mag-back to zero. Pwede palang mawala lahat ng inaral mo. So, I guess alam na rin naman ng lahat yon katulad nung iba na kunyari mag-aaral ka ng language. Ako marunong ako dati mag-Nihongo, pero nung college yun yung isa sa electives namin. Pero nung hindi ko siya napapractice, hindi na ako marunong mag-Japanese, hindi na ako marunong mag-Nihongo. So, dati read and write yung kaya ko. Ngayon, parang mga Ohio, Ohio na lang yung alam ko. So, hindi ko nakakabisado ulit. So, ayun. And embrace challenges and see failure as an opportunity. Ayan. So, kunyari, parang sabi ni Ma'am Kat kanina, parang sobrang intimidating ng data analyst na role. Parang masyadong technical, mahirap intindihin. Pero, in-embrace niya yung challenge, di ba? In-enroll niya yung sarili niya. And kung mag-fail kayo dito, you have to see it as an opportunity na meron pang room to grow, di ba? Meron pang meron ka pang kulang sa ginagawa mo kaya hindi ka nagiging successful. So, don't take it hard kasi life is unfair eh. So, kumbaga, ayun, gaya nga ng sa akin, hereditary life situation. So, pinanganak na mahirap, hindi naman ibig sabihin na pinanganak ka mahirap, mamamatay ka ng mahirap, 'di ba? So, sa amin as a breadwinner, nilabang ko talaga na kasi nung namatay father ko, wala na kaming source of income. So, kailangan mag-step up, kailangan may mangyari na kakaiba. Kasi kung gagawin mo lang yung mga ginagawa mo before, as usual, which is nandun ka sa current situation na yun, walang improvement na mangyayari sa buhay mo. Patuloy kang magiging mahirap, patuloy kang magiging
loser or patuloy ka magiging failure. Pero kasi yung failure na yon, it will only become a failure if you stop. Pero if you keep going, eventually you will succeed. So, ayan. High resilience and persistence, ito naman yung mga nagustuhan ko sa Pinoy eh. Kasi kahit bumabagyo na, mga nakangiti pa, kahit nag-brown out na, ang dami pang mga ginagawang kalokohan para maging masaya sila, di ba? Para matanggal yung pagka-bored nila. And at the same time, kahit anumang bagyo or sakuna yung dumating, nagba-bounce back kaagad yung mga Pinoy. And ayon, makikita natin dito yung love for learning. So, sa tingin ko, hindi naman lahat din sa inyo is mahilig mag-aral dito, di ba? Parang gusto ko lang ito matutunan kasi high skill, high in demand. So, um, kailangan nyo siyang di naman, parang sa akin kasi, parang necessary na siya na ma-in love kayo sa pag-aaral. Even me na hindi mahilig mag-aral before, parang pinilit ko na rin yung sarili ko na mag-aral. Kasi, ayun nga, wala tayong patutunguhan. Kung banjing-banjing lang, pa low-key lang tayo, hindi tayo gagawa ng paraan para mag-improve. So, ayun. Sabi nga dito ni Thomas Edison, I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. So, sabi naman ni Confucius dito, it does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. Sabi na rin ni Ma'am Catherine kanina, slow learner siya. So, Ma'am Catherine, kung slow learner ka, don't hesitate to ask questions, di ba? Kung hindi mo nagigets yung topic, para mas na-emphasize natin kung saang part dapat bigyan ng different angle, perspective, para mas magets mo. Same with other students. Don't hesitate to ask questions kung may hindi kayo nagigets. Okay? Okay. So, ano naman yung fixed mindset? Basically, siya lang yung kabaliktaran, 'di ba? So, yung belief in innate abilities. So, basically, tinitignan na nila na, kunyari, ganito na ako eh. Hindi na ako, pinanganak na akong parang straightforward, walang filter yung pagsasalita, hindi ka na magbabago. Parang ganun yung sinasabi mo dito. Wherein, di ba alam naman natin pag walang filter yung mga sinasabi natin, possible makasakit tayo ng mga tao, possible layuan tayo ng mga tao. Actually, ganyan ako dati. Walang filter yung mga salita ko. So, pag kunyari, napapangitan ako sa'yo or parang may panglalait ako naiisip, mga intrusive thoughts ba? Parang sinasabi ko openly, sinasabi ko kaagad, wala akong pake kung magalit ka sa akin or what. So, yun yung sinasabi ko na parang toxic trait ko dati, especially nung bata pa ako, na, ayun, na-realize ko na mali siya ngayon. So, well, there is time to change pa naman and mas mabuti na magbago ka na bago pa mahuli yung lahat, 'di ba? So, ayan. And fear of failure, basically, kunyari, pag nasa trabaho kayo, bibigyan kita ng task na mahirap. And sa tingin ko is above dun sa current skill mo. Pero it will give you the chance to grow. It will give you the chance to surpass what level you currently have. So currently, ayan, nalagpasan ko na to. Pero before, nung nagsisimula ako, lalo na nung beginner ako sa Accenture, lagi akong nag-a-avoid ng mga mahihirap na task. Parang gusto ko lang magde-delete lang ako, magde-decommission, magre-replace. Yung mga madadaling task lang yung tinitake ko. Kaya parang ang tagal ng growth ko dati. While nung nalipat ako ng project, napilitan na akong tanggapin yung challenges. Kasi mas in my thoughts is mas junior yung mga kasama ko. So parang wala akong choice. Kumbaga, syempre mas lack of knowledge sila sa akin since kakapasok lang nila sa company. Wala akong choice kundi asahan yung sarili ko. So, kinonfront na natin yung mga challenges and that lead to growth.
So same lang din dito sa data analytics. I know na yung some of the tasks here is maybe above your current self, pero once you continue doing it, magagawa nyo naman siya, no, ng maayos, especially with the guidance of your mentors. So i-correct naman kayo dun. And number three, limited resilience in the face of setbacks. When faced with setbacks or failures, individuals with fixed mindset are more likely to become discouraged and give up. They may interpret failure as a confirmation of their lack of ability, which can lead to a cycle of low confidence and avoidance of future challenges. So dito, medyo madaling panghinaan ng loob yung ibig sabihin dito, no? Na yung mga tao pag nakakuha lang ng failure, titigil na. Hindi lang natapos yung capstone dito ng isang pasadahan is titigil na. While I upload yung mga tao din na hindi tumitigil, no, para makuha yung mga yon. So, basically lang, ito lang yung gusto nating avoid na mindset, tong fixed mindset. So, meron din tayong quotes dito or example ng fixed mindset. So, students who avoid difficult subjects, employees who shies away from taking on challenging projects, and someone who gives up on a personal goal after an initial setback. So, kunyari, nasunog ka sa investing, no? Sa mga crypto, ganun. Tumigil ka na. Pero, meron ka pala nung skills na, na-build mo na pala yung skills, yung mga ganon, na-timingan ka lang na pinaglaruan ka ni market. So, ano na yung kailangan mong gawin? Kailangan mong gawin is develop mo naman yung discipline mo kasi meron ka ng skills eh. Most likely, yung discipline mo na lang yung nakakapagpatalo sa'yo. So, yun yung dapat mong improve. So, dito naman, meron tayong quote ni Stephen Elop. Familiar ba kayo dito sa quote na to? Kaninong quote to? Saang company? Nokia. Tama, Nokia. So si Stephen Elop, siya yung CEO ng Nokia noon wherein they declared bankruptcy. So sabi niya dito, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. So makikita natin dito, si Nokia, siya yung leading brand ng mobile phone nung kabataan natin. I believe naman wala naman ditong ano. Naabutan naman ng lahat yung Nokia, 'di ba? Nung kasagsagan ng Nokia. Meron bang hindi nakaabot dito? Wala naman. Okay. So Nokia is yung leading brand dati long before Apple, Samsung. Nokia is the only brand na above and beyond all brands. Although merong Motorola, merong Sony, pero hindi pa rin nila kaya talunin si Nokia in terms of market share. Pero that time nung nilabas yung Apple, lahat nag-adapt, lahat ng companies nag-adapt. Sila lang yung hindi. Pinilit pa rin nila yung mga although tawag dito, innovative naman yung mga ginagawa nila sa cellphones nila, 'di ba? Pero hindi siya touchscreen kasi. Hindi siya katulad nung Apple na one button lang, 'di ba yung Apple? Yung kaunahan niyang generation, may button pa. Halos lahat ng phone nag-adapt, siya lang yung hindi. So that's what happened. Same lang din sa atin. Although magaling na tayo sa, let's say, magaling sa admin, magaling sa accounting, mag, Nag-touch po sila. ano po? Nag-touchscreen po ang Nokia. Pero late na kasi, ma'am eh. Naka, Hindi, sir, siya na late. Actually, mali lang po yung OS na inadapt nila. Instead po na Android na open siya, mm, open source, ginamit po nila yung Microsoft kasi mm. na hindi nagustuhan po ng most Yung consumer. sa ano kasi, yung sa Microsoft, I think yun na yung nakipag-partner na sila eh. Medyo late na siya sa I mean nung nag-partner sila sa Microsoft, hindi yun yung time na kasabayan siya ng Apple. Kasi nung kasabayan ng Apple, alam ko meron na ring touchscreen dati yung meron pang stylus. Tatandaan niyo ba yun? Ganun pa yung touchscreen dati, yung may stylus pa na gamit. Yung stick Opo. na Nauna po si BlackBerry dun. Oo, yun yung unang touchscreen. Hindi siya touchscreen, stylus ano siya. Hindi gumagana yung finger. Yung sa Apple kasi gumagana yung finger.
tatouch mo talaga yung screen. Pero basically, meron ng technology na ganun, pero hindi pa siya ganun ka-advance in like Apple. And mas simple kasi yung design, 'di ba, sa Apple. So, ayun. And I think pinaka nagpatok nun yung MP3 nila, yung iPod Shuffle. So, doon nagsimula yun. Then from there, nagtuloy-tuloy na siya yung Apple products. And then, dito naman, paano natin mako-cultivate yung growth mindset is yung awareness natin. Recognize natin na when you are in a fixed mindset, dapat aware ka kung saang part ka na ba dun sa fixed mindset mo. Meron bang mga non-negotiable sa'yo? Ayun. Kasi yun yung nagpapahinder sa atin, 'di ba? Self-awareness muna yung dapat nating unahin. And then language. Replace fixed mindset phrases with growth mindset language. So, kung nanonood kayo ng mga chinkitan man or kung ano mang mga online gurus na sikat, pinapa-avoid nila sabihin kunyari na pag wala kang pera, wag mo sasabihin wala kang pera. Ang much better term for it is sabihin mo wala kang budget. Kasi the more you speak about it, your words becomes your thoughts and your thoughts becomes your action. 'Di ba? So, it is better to replace natin yung mga negative words na yon with positive words associated with growth. So, ayan. Sa number three naman, effort. So, embrace challenges and persevere. So, katulad niyan, dito, nag-e-effort kayong umattend. Although, katulad ni Marcus, di ba? Kakatapos lang ng trabaho niya, sabi niya. Pero umattend siya kaagad. So, kasi yung effort na yon it goes way more, no? Para mag-improve tayo sa sarili natin and makuha natin yung mga gusto natin. And then, eto, learning, basically, parang sama rin na lang to ng pinag-usapan natin kanina, no? View natin yung failure as a learning opportunity. So, dito, meron na akong hinighlight, no? Yung atomic habits. Meron ba nakabasa dito ng atomic habits? Wala pa. Hindi nyo pa nababasa yung atomic habits. By James Clear. Or wala mahilig magbasa ng libro. Okay. So, kung wala pa, ito yung first step pattern for creating and changing habits. Kasi, I know na, syempre, bago lang kayo dito, hindi, babalik at babalik kayo dun sa old habit nyo na hindi nag-aaral or hindi pa data analytics driven yung mga galawan, no? So, first na pwede mong gawin is make it obvious. So, the cue is trigger that initiates a habit. So it's often internal or signal. So example, dito, pag gusto mo magbasa ng libro, mag-iwan ka daw ng libro sa bedside mo and then basahin mo siya before bed. Para parang magiging habit mo na before bed, siguro 30 minutes before bed, nagbabasa ka ng libro. So, craving, make it attractive. So, the craving is the desire or motivation that drives your habit. It anticipated pleasure or reward with the habit. So, example, if you want to exercise regularly, you could find a workout routine that you enjoy or exercise with friends to make it a social and enjoyable friend. So, kunyari, may mga single dito. Di ba? O, pupunta kayo sa gym para mag-exercise, para makita yung crush nyo. So, ayan. Magiging attractive siya. Parang mas gusto mong umattend and gawin yung task na yon, yung bagay na yon dahil may nakukuha ka inspiration or kilig. Ayan. So, dito naman sa make it easy, the response is the action or behavior you take in response to the cue and craving. It's the actual habit itself. So, dito, breaking the habit down into smaller, manageable steps or by eliminating any barriers or distraction that may hinder you from starting the habit. So, for example, sa akin dito, sa workout, hindi, sa current body ko, hindi ko kaya yung mga mahihirap na workout pa na calisthenics, yung
own weight mo yung gagamitin mo. So, proceed muna ako dun sa mga kaya kong gawin, like yung jogging, walking. Ano ba yung kaya kong gawin na madali, na kaya kong i-sustain? And then, ayun. Since kasi na nagtuturo ako ng mga ganitong bagay, mas maganda kasi na ginagawa ko siya para mas practice what you preach, di ba? So, ayun. Kita nyo na lang yung result sa December. Ayan. Sa reward naman, make it satisfying. So, dito, ginagawa ko dito sa result, kunyari, pinag-all-in-one ko siya. 'Di ba dito, magbasa ng libro, kunyari, make it obvious, nilalagay ko sa bedside ko, and then, ang ginagawa ko, tip din to ni Rich Dad Poor Dad, no? Maglagay ka daw ng pera doon sa dulo ng libro. Pag yung natapos mo yung libro na yon, pwede mo na kunin yung pera. So parang yun yung reward mo dahil natapos mo yung libro. Pwede nyo rin to gawin doon sa mga anak or pamangkin nyo or sino mang nakakabata sa inyo na gusto nyong maano yung habit, ma-reinforce yung habit. So, wag nyo lagay sa dulo ng libro yung pera, siguro. Sabihin nyo na lang pag natapos na nila yung libro, kwento nila sa inyo, and then ano yung mga natutunan nila, then bigyan nyo ng reward para maging satisfying. Ayan. So, ayan, recap lang tayo sa first step natin. Number one, cue, make it obvious. Number two, craving, make it attractive. Number three is response, make it easy. Number four, reward, make it satisfying. Okay, yan yung four step pattern for creating and changing habits, ha. Sa Atomic Habits top 10 key takeaways naman natin, power of small changes. So dito, ine-emphasize lang yung pagbe-breakdown ng mga habits natin into small incremental changes. So for example, yung workout ko is, yung kaya kong push up lang is 5. Pero everyday, dinadagdagan ko siya. Kunyari, 5 ngayon, 6 bukas, 7 sa susunod na araw, 8 sa susunod na araw, hanggang sa mabuild mo yung strength para kayanin mo yung full routine ng workout. So, ayun. Habit loop naman is, ini-introduce niya dito yung cue routine. Ito yung four-step pattern natin. And understanding and manipulating this loop is crucial for changing habits. So, syempre, pag consistent natin ginagawa yung mga yun, mas madali natin siya magiging habit, di ba? Mata-turn into habit. So, ito basically yung diniscuss natin sa four-step pattern. Ayan. Habit stacking naman is yung stacking a new habit on top of existing one. So, tinitake advantage niya yung habits na meron ka na para mas madali mo ma-integrate yung bago mong habit. So, for example, sa akin, 'di ba nagpo-pomodoro na ako. So, kunyari tapos na ako magbasa ng libro, habit na yung pag to turn netong clock into different modes or minutes for specified tasks. So, parang na nasasanay na ako na ganun. So, parang disusi nga na pag okay, tama na to, lipat na tayo sa other task para nakakapag-focus ka. Kasi, um, I will say this, siguro, this is controversial take na there is no such thing as multitasking. Okay. There is no such thing such as multitasking. Bakit? Kasi when you are multitasking, oo, natingin ka ng email mo, natingin ka ng messages mo while doing work, nasagot ka sa mga email mo while doing work, pero hindi naman talaga sabay mong ginagawa eh. 'Di ba? Ginagawa mo siya isa-isa while changing your focus quickly. Tama, mali. 'Di ba? So, um, basically, what I just want to say is, mag-stick kayo dun sa gusto nyong i-focus na bagay para magawa nyo siya ng tama. Okay? Hindi yung, medyo mahirap kasi gumawa ng isang bagay na hindi 100% ginagawa. So, yung quality niya, bababa. Okay, kunyari, gumagawa ka ng Excel tapos sinasabay mo yung Tableau. So, medyo mag-iiba yung quality niya. Hindi siya
Yung focus mo kasi hindi matutuon doon, kaya yung quality niya hindi tataas. Okay? So, ito yung another natin is yung 2-minute rule. If you are struggling to start a habit, commit to just 2 minutes of it. This reduces the barrier to entry and can lead to further action. So, yan. Kunyari, pagbabasa ng libro, basa ka muna for 2 minutes. Pag natapos yung 2 minutes, okay, baba mo. Kinabukasan, ganun ulit. Hanggang sa nabibitin ka na sa 2 minutes, dinadagdagan mo na siya. Okay? So never miss twice. If you do happen to slip up and miss a day or break your habit, don't let it become a pattern. Get back on track immediately and avoid missing 2 days in a row. So usually ito nangyayari pag sa workout, 'di ba? Pag yung lalo na pag tag-ulan, 'di ba? Nagja-jogging ka, ang sipag mo mag-jogging, parang 1 month ka na nagja-jogging, biglang naging panahon ng bagyo, lalo pag July, halos buong buwan na ulan, 'di ba? So, natitigil na yung habit mo. Wala ka ng alternative. Kaya in the end, babalik ka lang din sa dati mong katawan. So, ayun. Plateau of latent potential naman, it shows little visible improvement for a while. So, trust the process and keep going. So, parang same din sa workout, no? Parang wala naman nangyayari. Pero, di mo, although yung weight, hindi siya bumababa, makikita mo yung resistance mo tumataas. Yung jogging mo na 30 minutes, pagod ka na, kaya mo na lang 1 hour. Or, kunyari, 3K lang yung kaya mo na 6K after 2 weeks, 1 week, ganun. So, ayun. Kahit little improvements lang siya, trust the process and keep going. So, ano naman yung mga hinahanap ng employers? So, ako personally, as a hiring manager, ang hinahanap ko is yung may positive attitude. So, pag yung mga pessimistic na tao, meron kasi akong mga behavioral questions na tinatanong. So, pag yung mga sagutan niya is parang pessimistic, kunyari, pag binigyan kita ng challenge na ganito, pero it is out of your scope and um, out of your current skills, ano yung gagawin mo? Yung mga sumasagot sa akin na tatawagin ko po yung manager ko and ko-consult ko or magpapatulong po ako sa senior data analyst namin. Yung mga ganun ba na mga sagot is hindi siya uubra sa akin. Kasi unang-una, saan papasok mindset yon guys? Sa growth ba siya o sa fix? Yung pag-avoid sa challenges. Fix. Fix, di ba? So, ayaw natin ng mga may fix mindset na employees. Kasi most likely, pag kunyari siya na lang, kunyari nag-leave kayong buong team, siya lang yung naiwan kasi may trust naman kayo sa kanya. Naka-encounter siya ng mahirap na task, na ticket, na dumating lang nung araw na yon, hindi niya gagawin yun. Kasi sasabihin niya, sobrang hirap. It is out of my capabilities. Or hindi niya man lang susubukang gawin. Kasi parang nakalagay kunyari sa requirement for senior data analyst, pero data analyst lang naman siya. Pero siya lang kasi yung nandun, di ba? Ang expected nun, gagawin mo siya since ikaw lang yung nandun. So, ayun, yung mga ganong bagay is deterrent siya in terms of hiring. So, adaptability. So, ito yung mga gusto natin. Kahit career shifters, actually, mas prefer ko na nga ngayon yung career shifters kasi nakakapagbigay sila sa amin ng different perspective. Yung team ko, guys, composed ng career shifters, lahat ng empleyado ko. And within 6 months, naging nagiging performer na sila, no? So, kumbaga, nakukuha na nila kung paano gawin, naging independent na sila, kaya na lang tumayo sa sarili nilang paa. So, ayan, resilient and then kayang mag-bounce back dun sa mga setbacks and proactive yung approach. So, yan yung mga gusto natin. Yung hindi mo na kailangang utusan, sila na mismo gagawa nung kailangan gawin or kailangan i-research or kailangan i-investigate. Ayan. So, another dito is strong work ethic and effective communications. Ito, given naman na yung strong work ethic, syempre ayaw natin ng tatamad-tamad. So, sa effective communications naman, both verbal and written. As a data analyst, guys, we will become the bridge between technical and business. So, kailangan naiintindihan mo yung business terms, kailangan naiintindihan mo yung technical terms. Ikaw yung magta-translate sa bawat team na yon ng differences nila.
And sa case ko dati sa Accenture, parang ako lahat eh. Kasi mag-isa lang ako dun sa project. So, ako lahat. And, ayun. May, at the time na burnout na rin ako kasi pandemic pa nun. Tapos ako lang mag-isa. Wala kang makausap. Parang nakakabaliw. So, ayun. Umalis na ako. Although, sobrang solid ng compensation na binibigay nila sa akin. Kasi ako na lang yung tinera eh after nung redundancy layoff. So, yun. Team player, yan, kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka team player, hindi kita ihahar. Bakit? Kasi masisira yung ano productivity ng buong team. So, ikaw lang yung magaling. Ayoko ng ganun, no? Gusto ko, buong team ko nagpo-perform. Kung ikaw yung makakasira ng performance ng team, yung masyado kang selfish, masyado kang arrogante, hindi ka most probably kukunin sa mga ina-applyan mo. Unless, siguro, ikaw na lang yung mag-isa sa team. One-man team ka. Pwede yun. So, ayan. Continuous learning. Ito na yung sinabi natin kanina na kailangan tuloy-tuloy lang yung pag-aaral natin. Pagkatapos nyo dito sa course natin, maghanap pa kayo ng other na pag-aaralan. Like, kunyari, human psychology or human behavior. Yung skill na yon sa human behavior, isa yun sa most desired skills pag leadership position na. So, kung nag-aasam lang naman kayo maka leadership position or management position, dapat aware kayo dun sa mga ganong skills. Okay, problem solving, very given na to, given na data analyst tayo. Respect and professionalism, ayan, maintain lang yung respeto sa bawat isa. Huwag naman yung bago-bago mo, babastasin mo kaagad. And then, goal orientation. So, ayan, dapat lagi tayong may goals na ginagawa. And dapat align siya dun sa pillars natin, yung kanina nating diniscuss. So, emotional intelligence, hindi lang sapat na dapat matalino ka. Dapat naiintindihan mo rin kung ano yung emotions ng bawat isa. So, dito rin papasok yung law of human nature na sinasabi ko kanina. So, marami tayong books na pwede nyong pagbasihan. Add, naka-add na yung iba dito dun sa freebies natin. So, sa inyo mga bago is after ng course natin, tsaka ko kayo bibigyan ng access para mag-focus muna kayo dito sa sa course natin. Ayan. So, tapos na rin tayo sa module 2 natin. May konting quotes lang tayo dito. Work at your own pace. Life isn't a race. Ayan. So, meron tayong activity guys na iiwan ko for later and then kailangan tapos na siya by Wednesday. So, two activities, mabilis lang naman to. Ipapost ko na lang sa announcement ng group natin. I-bookmark nyo na guys yung website natin para mabilis nyo siyang makita. Okay? So, ayun. Pwede ba tayo mag-picture, guys? Stop lang natin tong recording.